Hello, what's up mga par? Isang mapagpalang araw na naman sa inyo at welcome back again to my channel. Sa mga baguhan pa lang na ngayon pa lang nakakapanood ng aking video, ang aking YouTube channel ay naglalaman ng mga fishing adventures tulad halimbawa ng panghuhuli natin ng iba't ibang uri ng isdang dagat, halimbawa ng tulingan o skipjack tuna, yellowfin, salmon at mahimahi o dorado, at syempre ang paraan at panghuhuli natin ng malalaking isda tulad halimbawa ng sailfish o malasugi, blue marlin, at syempre ang pinaka-trending at napapanaon ngayon ang panghuhuli ng malalaking tuna. At syempre hindi lang yan, meron din tayong mga video tutorials na kung saan ibinabahagi ko ang aking kaalaman sa paggawa ng mga homemade fishing lure o pamain para sa iba't ibang uri ng isda. At dahil bago pa lang ang aking channel, magkakaroon din ako ng Catch and Cook series na kung saan ipapakita ko sa inyo ang pangunguha ng mga seashells na kung saan napakasarap na ulamin tulad na lang halimbawa ng spider shell. So yan ang dapat nyong abangan sa aking mga video. So ayan, marami pa tayong pagsasamahan. Tutok lang sa aking channel at samahan nyo ako sa bawat video na aking ilalabas. Pero sa ngayon mga par ay samahan nyo muna ako dahil tayo ay maglalagay ng dahon sa buya na kung saan doon kami nang huli ng iba't ibang uri ng isdang dagat. So samahan nyo ako mga par at andito tayo ngayon sa Pacific Ocean. Ayan mga par. At syempre bago tayo tuluyang pumunta sa ating videos, paninisid natin at maglalagay tayo ng dahon sa buya. Konting pasilip muna sa aking intro at mga naunang video. Let's go! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could. So ayun na nga mga para, tayo ay maglalagay ng dahon o habong doon sa buya. At syempre pagkatapos natin maglagay ng dahon o habong doon sa buya, tayo na naman ay makikipagsapalaran na manghuhuli ng tuna. Panibagong araw, panibagong hamon ng buhay, tayo na naman ay maghahanap buhay. Manghuhuli na naman tayo ng tuna. Sana tayo ay pagpalain ngayong araw at para may maiuwi tayo sa ating pamilya. Sana ay gabayan tayo ng puong may kapal sa ating hanap buhay. So ayan, samahan nyo ako at let's go! So ayan na nga, syempre tayo ay unang-una manghihingi muna tayo ng dahon ng niyog na ating gagamitin at ilalagay sa buya. Ayan, syempre dito tayo manghihingi sa mabait kong kapatid dahil yung kanyang tanim na puno ng niyog ay mababa pa, kung kaya di na tayo mahihirapan na umakyat. Dito na tayo manghihingi ng dahon ng niyog. Ayan mga par. So mas madaling manguha pagka mababa lang ang puno ng niyog. Ayan yung ating gagamitin. Ang dahon ng puno ng niyog ang isa sa mga pangunahing nilalagay namin sa buya bilang habong. So napakahalaga mga par, no, na lagyan ko o lagyan ng dahon yung isang buya, sapagkat yung buya ang nagsisilbing kumbaga ay binabahayan ng mga iba't ibang uri ng isdang dagat. Andyan nga sabi ko yung skipjack tuna o tulingan, mahimahi, dorado, yung mga malalaking tuna. Lahat ng yun mga para ay naninirahan sa malagong buya. Ibig ko sabihin, kapag ka malago, ibig sabihin ay may mga dahon. So kapag ang buya ay walang dahon, maaring lumayas yung mga daraw nitong mga isda dahil dito sila namamahay. Ang dahon na ito mga para ay dyan nagtatago o namamahay yung maliliit na mga isda na siya namang kinakain ng malalaking mga tulingan o gulyasan. Kung kaya't sila pare-pareho ay doon
naninirahan mga par, no? So ayan, para mailagay natin ng madali, dito ko na tatalian, no? Dito ko na lalagyan ng tali para pagdating dun sa laot ay ikakabit na lang natin. Hindi na tayo maaabala na kumbaga ipagsama-samahin yung mga dahon. Ayan mga par, ang aking estilo sa paggawa or pagtatali ng dahon ng niyog bilang habong ng buya. Kailangan laang sobrang higpit para hindi lumuwag dahil alam naman natin na sa laot ay malakas ang silig, maaari itong lumuwag at matanggal yung dahon. Baliwala yung ating pagod kapag ganun ang nangyari mga par. So kailangan mahigpit at nakasiguro tayo na hindi matatanggal ito. So ayan, kailangan lang, sa akin ginagawa ko dalawang palapa ng niyog magkapatong, then hinihigpitan ko ito ng todo para magsama sila at mahigpit na hindi ito matatanggal. Then syempre yan, para mahaba at malago, dinadagdagan ko ulit siya ng dalawang tawag dito, dahon ng nyog dun sa bandang hulian nito. Di bali 6 mga parang nilalagay kong dahon. Kumbaga ayan, pinagdudugsong ko, pinagpapatong-patong ko para malago at makapal yung dahon. So ayan, di bali 3 tigda 2 palapa ng niyog o dahon ng niyog para malago at mahaba. Magandang kumbaga ay pagbahayan ng mga isda mga par. So yan, tulad nga ng sinabi ko, kailangan talagang sobrang mahigpit para hindi sila maghiwa-hiwalay at lumuwag yung tali. At hindi lang yan mga para, dodoblehan ko pa yan ng taling mas maliit. Ayan mga paro, para siguradong mahigpit yung ating pagkakatali, hindi sila maghihiwalay, para hindi naman sayang yung ating pagod sa pagkuha ng dahon at ganun din sa ating pagsisid para mailagay doon sa buya mga par. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna. Ayan, so mahigpit na yung pagkakatali. Na-set up na natin yung isang dahon o habong na ating ilalagay sa buya. So ayan, diretso na tayo ngayon sa laot. Ayan, unang-una nilagay ko mga par, tinali ko muna yung dahon na ating kinuha doon sa buya para hindi na tayo mahirapan na magbaba doon sa bangka. Itinali ko na kaagad ito dito sa buya para mamaya pagsisid natin ay ready na mga par. So ayan, syempre tumali muna kami sa buya para hindi kami lumayo, no mga par. Kaya itinali ko muna yung aming bangka dito sa buya. At yan, syempre inihanda ko na rin mga par yung mga bato
na ilalagay ko dito sa plastic o cellophane na magsisilbing pabigat para madaling lumubog yung dahon na ating ilalagay. Kasi kapag hindi natin lagyan ng pambigat na bato ay matagal ito bago magpailalim. Kaya lalagyan ko na siya kaagad ng pambigat para diretso na siya sa ilalim, mga par. Nilagyan ko na rin ng nylon para mamaya ay itatali ko na lamang dun sa tali. Tapos yung sandbag o yung plastic para madaling magpailalim tong ilalagay nating dahon ng niyog. So ayan mga para, at andito na nga ako sa buya. Isisisid ko na, ilalagay ko na yung dahon ng niyog sa ilalim. At pasensya na kayo mga para, dahil yung kasama ko hindi ko na pinalangoy para makita o may video sa ilalim ng buya. Ayan, kung kaya't kinuha ko na lang yung aking cellphone para subukan kunan ng video sa ilalim ng dagat sa may buya. Ayan mga par. So, kung makikita nyo mga par, no, yung dating dahon niya wala na, puro tinik na mga par. Kaya nilagyan na natin. Kaya pala hindi na siya dinadarawan, wala nang isda mga paro. So dapat sana yan meron na tayong naispatan o nakikita tayong mga isda tulad halimbawa ng mga talakitok. Subalit wala tayong makitang isda mga par. So ayan, nakikita natin na halos wala na o tingting na lang yung natira mula dun sa dating habong ng buya. At dahil dyan natapos na natin ang paglalangoy, paglalagay ng dahon sa buya, tayo naman ngayon ay maghanap buhay, manghuhuli tayo or mangingisda tayo, manghuhuli tayo ng tuna kung sakasakali. So lipat tayo ng buya dahil itong nilagyan natin ng dahon ay walang daraw. Lipat tayo at doon tayo magtutuna. Okay, let's go. Ni, kunin. Patay ko na po. Ay, wag. Diyan ako. Dito ka. Inikot niya na. Dito ka. Inikot niya na. Aliko. Ilagay mo muna dyan. Hindi, tanggalin mo yung kanya. Tanggalin mo yung blue. Case. Balaglag mo ha. Ito yan. Saan boy po sasagwanan ko? Ha? Sa likod ko po sagwanan? Ito ka. O saan? Parap. Oh. Abo yung tustos. Nakarecord pa rin yan. Oo. Pungpok, ano yun nga? Buntis. Sagunin ko ako. Pagtunin mo! Kalaglag ko lang eh. Ikot! Ang oras kaya? 9:57. Oh. Agad ulit. Nagiinom pa sila habang nagkukan ah. Talaga.
sila video. Buti na lang. Hindi na yan nahintay yung kwan. Sibad. Nakatingin sila eh. Buti na lang pa. Kakain na sana tayo eh. Buti na, naglaglag kayo dito. Ay, guys, mas mababa po yung kinan natin. May pinaikot-ikot yung baba kasi dati. Malapit na maubos yung kanan ay. Bakit sinumo ka na? Ay, nakasumpog, ginanong mo. Oo. Habang naikot. Lain ko po ulit. Tapos pa atras. Mas mahataas yun ah. Magulat na kami. Wala na sila ka-video. Tulog daw po sila dito ay. Kalakas pa ng wila niya. Ay, sa mga tulak po direct. Dagad. Oh, magdidilaw-dilaw yan mo. Asus, talaga. Umusok. Binyari kay kuwing ko ay. Saan niya, diretso. Umusok-usok pa yung bagkakan ay. Pagod na yan. Pati si dito pagod na. Ang oras na? 9:57 po ngayon ako. Baka ngayon 10. O 10. 10 sakto. Tama ito tayo sa buya dito. Mahaba ba yan? Kabila. Pwede na. Pahinga, papahinga. Malaki yung pag-ibagaw. Ala, umulan na naman. Pataas ulit ito dito. Oh, tumalan na naman na isa. Oh. May mahaba na malaki.
Masakon na po ba? Kailan na. Matagtanggalin mo sa buhol niya. Lain po. Na guys oh. Hindi nakikita. Ay no, nadilaw-dilaw na guys oh. Ayan. Ayan, guys. Dali tayo! Nakadali tayo guys! Yun guys. Isa pa. Yun. Kaya niyo po yan dito? Talaga. Payo na nga sila. Sinulad yung isa. Yun. Yan. Lagyan ka ng konti. So ayan, muling pasasalamat sa ating Ama dahil tayo ay biniyayaan na naman ng isang tuna
tayo ay naglagay ng habong doon sa ating buya para darawan ng maraming isda at ating pamiwasan o panghulian ng isda. At pagkatapos noon, tayo ay nakipagsapalaran at naghanap buhay, nanghuli tayo ng tuna at di tayo pinabayaan, nakahuli tayo ng isang tuna. So maraming salamat sa ating Ama dahil siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyaya at lakas para sa ating paghahanap buhay. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video at hanggang sa muli mga par, at samahan nyo ako sa aking mga video.